Ng pagod na Qin. Nabunyag ang kaso ng especially iya mula sa estado ng Zing. Lubos na nagalit si Haring Qin Yingzing. Inutusan niyang paalisin lahat ng mga panauhin. Si Lisi ay naglathala ng liham ng pagsaway sa pagpapalayas. Binalik siya ni Yingzing sa Xianyang. Nang malaman niya ang kaso ng especially iya mula sa Zing, mayroon pang malaking sabuatan, kaya't itinalaga si Lisi bilang Tingin-wei. Sino ang nag-utos sa inyo? Hinahabol ako ng mga tao hanggang dito. Lahat ng humahadlang sa ating plano ay mamamatay. Ikaw. Isa ka lamang sa kanila. Kayo ay ipinadala ni Han Shen. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Li Si, dali, pumatay na kayo. Sugod na. Pagpapalit ng panahon. Li Si, ngayon, huwag mong asahang makalalabas ka pa dito buhay. Sa palagay ninyo lang. Para kayong mga hanggal. Sino kayo? Anong kalikasan nyo? Anong kalikasan? Ako ay tao, hindi ba? Ay. Gusto ko pa sanang itanong sa inyo. Sino ba kayo? Ang mga kakaiba nitong bagay. Kakaiba rin tayo. HMPH. Ang kakaiba ay ikaw. Tingnan mo ang suot mo. Kakaibang anyo. At naniniktik ka pa mula sa likod. Sa amin, si Ginoo Lisi. Nakikita kita. Klaro na kasabwat ka nila. Lisi. Ikaw si Lisi. Ako ay hindi magpapalit ng pangalan. Hindi ako magpapalit ng apelyido. Ako si Lisi. Talagang ikaw si Chancellor Qin. Lisi, huwag kang magbiro. Kahit ang posisyon ko, ay hindi mo alam. Nangangahas ka pang pumasok sa aking opisina. Hindi ako magbabago ng pangalan, at hindi magbabago ng apelyido. Ako ay si Lisi. Ikaw talaga si Qin Chancellor Lisi. Huwag kang magbulaan. Kahit ang posisyon ko, hindi mo maintindihan. At naniniwala kang makalusot ng walang dahilan. Sa lugar na ito na para sa akin, magtatanong muli ang aming hukom. Sino ka ba talaga? Anong layunin? Nagtatanong ang Ginoong Tingwei sa iyo. Nako. Talagang nakapaglakbay sa panahon si Kai Wenshiu. Ano? Ako, sinasabi ko. Ay nako, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Nasa kalituhan ako, dito na ako napadpad, kababawan. Totoo ang sinasabi ko. Ginoong Lisi, magpakilala ako, umalis ka, matapang na baliw. Ako si Kai Wenshiu, kababayan kita. Sige na, Ginoong Joe, mahalaga ang mga seryosong bagay. Sino ka ba talaga? Ginoong Lisi, hindi naman ito gaanong mahalaga. Kailangan mo lang malaman. Ako ang iyong tapat na tagahanga. Iyon na iyon. Tumahimik ka. Huwag kang magpakita ng kayabangan sa harap ng Ginoong Tingwei. Na walang galang. Talagang galing ka sa Shanghai. Ginoong Lisi, hindi talaga ito gaanong mahalaga. Ang kailangan mo lang malaman. Ako ang iyong matibay na tagahanga. Sapat na. Tumahimik ka. Huwag kang magpakita ng kabastusan sa harap ni Haring Ting. Huwag kang magyabang. Talagang galing ka sa Shanghai. Ano? Tingnan mo ito. Bakit mo nakuha ang pirasong ito ng sinaunang Jade? Ang pirasong ito ng Jade ay ibinigay sa akin ni Kai Zhongming noong ako'y nagtatrabaho sa Shanghai. Ibinigay ito sa kanya. Ito ay ibinigay sa akin ng aking lolo. Kaya't tanungin kita, ano ang tunay mong layunin sa pagdating dito? Hindi rin ako masyadong sigurado dito. Maaaring ito ay langit. Nadala ako dito para tulungan ka. Ginoo Tayang I. Hindi malinaw ang pinagmulan nitong tao. Suot niya ay kakaiba.
At puro kabaliwan ang sinasabi. Nagdududa ako. Sinasadya niyang magpanggap na baliw. Baka nga, katulad ng mga nakamaskarang tao, ay mga especially iya na ipinadala ng isang bansa. Mukhang nagbabalat kayo ka lang. Especially iya. Nakita mo na ba, na inilagay ang mga kasabwat dito? Walang pakialam ba, ikaw? Si Kapitan Joe, mabilis kang pumunta at alamin kung ano ang nasa mga katawan ng dalawang nakamaskarang tao. Tingnan mo kung sino talaga sila. Sige. Narito. Amang bata, saan ka nang galing? Saan ka uuwi? Kung sakaling makaharang ka sa aking gawain, huwag mong sisihin kung magiging matary ako sa'yo. Ginoo Tinji, pahintulutan mo akong manatili. Talagang nandito ako para tumulong sa'yo. Hindi na kailangan. Umalis na tayo agad. Ginoo Tinji, may nakitang kain na hinala sa bangkay. Oh. Tingnan ninyo dito, sa dalawang bangkay, pareho ang disenyo sa leeg. Magkapareho talaga, hindi lang malinaw kung anong disenyo. Ginoong Tingwei, may mga duda sa katawan. Oh. Tingnan ninyo dito, ang mga disenyo sa leeg ng dalawang katawan ay eksaktong pareho. Hindi lang malinaw kung anong disenyo. Ito ay ang diagram ng bagwa ni Foxy. Ito ay isang representasyon ng isang grupo. Ngunit kung anong partikular na grupo ito, kailangan pang malaman agad, Ginoong Lisi. Basta't nais ninyong manatili ako, maaari kitang tulungan na mabilis na linawin ang kasong ito. Alam ko na kayo ay nag-iimbestiga. Kaso ng especially iya sa Korea. Kasama si Zingguo, isang tagapagtayo ng tubo sa Korea. Para sa planong Feichin na magtayo ng mga kanal para sa Chin. Malaki ang kaugnayan nito. Korea ay nagsugo ng tagapagtayo ng tubo, si Zingguo, para magtayo ng mga kanal para sa Chin. Tunay na nagastos ng Chin ang malaking halaga ng tao at yaman. Pero sa pangmatagalan, maaari nitong gawing matabang ang tuyong kapatagan sa Hanzong. At maging isang masaganang lupain. Malaki ang magiging ani. Mas lalakas pa ang kapangyarihan ng Estado Chin. Ang mga prinsipyong ito ay mas nauunawaan ng Grand Minister kaysa sa iyo. At saka, nakausap ko na ang hari at ang mga ministro. Kaya nailigtas ang buhay ni Zingguo para ipagpatuloy ang paggawa ng kanal. Oy, hindi ka ba nagmamalaki? Makatutulong ka ba sa amin sa pagsisiyasat? Bakit mo pa pinapahaba ito? Sige, ipagpatuloy mo na ang pagsasalita. Kaya, nagpadala ang hari ng Han kay Zingguo para ayusin ang kanal ng Chin. Ito ay isang ilusyon lamang. Nagpadala siya ng iba pang tao na sumunod kay Zingguo papuntang Chin. Sa ibabaw, tumutulong sila kay Zingguo sa pag-aayos ng kanal. Ay, hindi ka ba nagmamalaki na makakatulong sa amin sa pagsisiyasat? Bakit pa magpapaligoy-ligoy? Sige, ituloy mo lang. Kaya nga, nagpadala si Haring Han ng Zingguo para magtayo ng kanal sa Chin, pero peke lang yun. May iba pa siyang pinapadala na sumunod kay Zingguo papunta sa Chin para magmukhang tumutulong lang si Zingguo sa paggawa ng kanal. Sa katunayan, ang mga bagay na ginagawa sa likod ng mga eksena ay may seryosong banta at panganib sa Chin. May mga bagay na talagang delikado. Ipagpatuloy mo, Ginoo, ang tingin. Dapat ay pamilyar ka sa mga disenyo na ito. Nagmula ito sa ating ninuno na si Foxy, dito sa Baiguay Miao ng ating Zinkei County, gamit ang mga halamang yero at kabibe ng puting pagong. Ginuhit ang bagwa. Noong si Elder Ji Yuan ay nagmuni-muni doon, nakuha niya ang asensya nito. Itong mga pattern, dapat ay mga estudyante niya, ang nag-iwan ng marka. Maganda. Ayon kay Zingguo, ang kanyang junior na si Han Shen, ay ang panganay na disipulo ng Jiu Yuanmen. At siya rin ang pumalit bilang pinuno ng grupo. Ngayon siya na ang pinakamakapangyarihan sa Jiu Yuanmen. Siya iyon. Nagtayo ng patibong sa kanal ng Zhengguo. Ibig sabihin, alam mo rin si Han Shen. Ang taong ito ay prinsipe ng hari ng Korea. Hindi siya paborito ng hari ng Korea. Pagkatapos ay pumunta siya sa Zhengguo. Ilang taon na ang nakalipas. Sa ganitong pag-iisip, ipinasok ng hari ng Korea ang taong ito. Ito ay pagsubaybay sa Zingguo. Ito ay lihim na isinasagawa, ang plano ng pagtatangka na saktan ng Chin. Tama, nakuha ko na ang impormasyon. Marami akong nalaman tungkol kay Han Shen, na siya ang nagbigay ng payo sa Korea, para magtayo ng kanal para sa Chin. Ang plano nilang pagsira sa Chin ay isang panakat lang, maglagay ng mga patibong sa kanal. Yan ang tunay nilang layunin. Si Han Shen ay nagbabalak ding gumamit nito,
para muling makamit ang karangalan sa pamilya, muling bumalik sa ranggo ng mga hari. Sige, subukan mong umusok ng husto. Sa maikling panahon na ito, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Kung paano ito siniyasat, ayaw kong sabihin sa'yo. Ay nako, huwag na kayong mag-away. Sinusunod ko ang utos ng hari at nagsisiyasat ng maraming araw. Ngunit hanggang ngayon, wala pang natutuklasan. Hindi ko alam kung saan nakalagay ang mekanismo ng kanal. Tungkol kay Han Chen, wala na talagang mapagtatanungan. Wala talagang paraan para makahanap ng impormasyon. Paano mo ito nasisuri? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ay nako, tigilan nyo na ang pagtatalo. Inutusan ako ng hari na magsaliksik ng maraming araw. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa natutukoy kung saan nakalagay ang mekanismo ng kanal. Tungkol kay Han Chen, wala nang paraan para hanapin siya. Maaari kitang tulungan. Kung nais mo lang, hayaan mong manatili ako sa tabi mo. Tumulong sa investigasyon. Mabilis kong mahahanap ang ahensya. At matutukoy ang paraan para maresolba ito. Okay naman. Tutulungan namin kayong hulihin si Han Chen. Ikaw na isang taong di kilala ang pinagmulan. Paano ka makakasali sa ganitong malaking kaso? Bakit di kilala ang pinagmulan mo? Tingnan mo ito. Ano ang nakasulat dito? Mga karakter na Chino. Ay nako. Hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Ang mahalaga ay, alam ko na ngayon, kung nasaan si Han Chen. Nagtakda ng mga bitag. Kung wala ako, hindi nyo talaga mahahanap, at hindi nyo rin mapipigilan. Di magtatagal. Ang Chin ay malulupig sa isang malaking sakuna. Ikaw. Ay. Sasabihin ko sa inyo, si Han Chen, mga mekanismo na itinayo sa kanal, ay ang kontrol ng antas ng tubig, at ang labasan ng nakal-alasong tubig, lalo na ang labasan ng nakal-alasong tubig na ito, na maaaring maglabas ng lason anumang oras, na nagdudulot ng salot, na nagiging sanhi ng malawakang pagkamatay ng mga residente. Maaari bang malaman kung saan nakalagay ang mekanismong ito? Paano ay hack? Sa ngayon, ang nahanap ko lang, ay na siya ay nakatalaga sa paligid ng Xianyang. Pero ang tiyak na lokasyon, hindi ko pa nalilinaw. Ngunit kailangan mo lang, nabigyan ako ng kaunting oras. Siguradong makakaisip ka ng paraan, para tulungan kang mawasak ang balak ni Han Chen. Kung ganun, ang buhay ng mga tao sa Qin ngayon, ay nakasalalay sa mekanismong ito. Pansamantala, pagkakatiwalaan kita, kung hindi mo kayang makaisip ng paraan, o kaya, gusto mong magpanggap na mahirap intindihin para lokohin ako, huwag kang mag-alala, tiyak na makakaisip ako ng paraan. Sa ngayon, ang buhay ng mga tao sa Qin, ay nakasalalay sa mekanismong ito. Sige, pagkakatiwalaan kita, kung hindi mo kayang makaisip ng paraan, o kaya, gusto mong lokohin ako sa pamamagitan ng pagtatakip-takip, huwag kang mag-alala, siguradong makakaisip ako ng paraan. Nabigo na naman ako. Kawalan ko ng kakayahan, dapat mamatay sa kulong. Sa simula, tayo, malapit na sanang makuha. Ngunit biglang may lumitaw, na isang kakaibang tao. Kakaibang tao. Oo, leader, parang bigla na lang siyang lumitaw. At nakasuot ng kakaiba. Siyempre, siya ay isang demonyo, bula-bula lang. Pero pwede nating alamin ang pagkatao ng taong ito. Siya ba ay si Lisi, na tinawag na tulong? Hindi mukhang ganoon. Bigla siyang nagpakita. Nagulat din ang mga tao ni Lisi. Kaya huwag na lang siyang alalahanin. 3 araw na lang bago ang Xiaoman. Sa 3 araw na ito, kailangan nating magdagdag ng tao, magbantay ng mabuti. Huwag hayaang makahanap siya bago ang Xiaoman, ng mga mekanismo sa kanal. Ayan. Nabigo ang pag-atake sa halip. Siguradong magagalit si Han Chen. Magpapabilis siya para labanan tayo. Sa atin ay maliwanag, sa kanila ay lihim. Hindi madaling harapin. Sa tingin ko, una, kailangang agawin ng oras. Agad na maghanap ng mabilis, mga mekanismo at pamamaraan ng pag-crack. Naisip ko, dahil nandyan siya sa kanal, nag-set up ng mekanismo, para saktan ang Qin. Kailan kaya matrigger ang mekanismo, na pinaka-favorable para sa kanya? Iyon ay kapag dumating ang tag-ulan, kapag maraming ulan. Ngunit masyadong mahaba ang tag-ulan, baka hindi na siya makapaghintay. Kaunting ulan.
Iyan ang pagdating ng tag-ulan. Kapag maraming ulan. Ngunit masyadong mahaba ang tag-ulan. Baka hindi na siya makapaghintay. Maliit na puno. Hanggat umabot tayo sa oras ng maliit na puno, maghihiwalay tayo at magpapatuloy. Pinuno. Nabuko ang plano ni Chin. Sa loob ng Chin, araw-gabi ay hinahanap ang iyong bakas. Bakit hindi mo agad sinimulan ang mekanismo? Kailangang hintayin pa hanggang sa Xiaoman. Anong alam mo? Ito ang mga trapikong itinakda ng aking grupo. Sa dalawang lugar na ito, bawat isa ay may sariling lakas. At ang lakas na ito, ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang epekto. Nakasalalay ito sa dami ng tubig. Kaya, matagal na kitang pinaalalahanan. Maliban na lang kung, kailangan talaga. Huwag basta-basta magpasimula ng mekanismo. Naintindihan. Xiaoman ay panahon ng pag-ani ng summer grains. Ito rin ang panahon ng pag-ulan na lumalakas. Ang pinuno ng aming grupo ay nagmamasid sa kalangitan sa gabi. Bago at pagkatapos ng Xiaoman, tiyak na magkakaroon ng tuloy-tuloy na malakas na ulan. Ang mga ilog at kanal ay mabilis na tataas. Sa panahong iyon, maghahanap tayo ng mga paraan ng magkahiwalay. Tiyak na mapapabagsak natin ang buong dakin, maging isang malawak na karagatan. Gabi. Lahat ay mawawasak. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang harapin si Lisi. Narito. At isa pang napakahalagang punto, kailangan nating magkaroon ng paraan para makaligtas. Akala ko naman ay isang duwag. Ikaw, kung takot ka namang mamatay, umalis ka na nga. Ang armas ng Korea, pinakamalakas sa 6 na bansa. Mga disipulo ni Jiho Yuanmen, lahat sila ay may mataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa tingin mo, ikaw, ay kayang talunin sila. Maaari mo bang protektahan ang Ginoong Tingwei? Kung mawawala pa ang buhay natin, paano pa tayo makakapag-imbestiga? Ikaw. Sige na, sige na. Ikaw ba ay, may paraan para masolusyonan ito? May paraan talaga, ngunit mayroong pandayan ng bakal sa Xianyang, mga bagay tulad ng asupri at uling. Siyempre, mayroon tayong pandayan ng bakal. Ano pa ang kailangan mo? Hindi naman mahirap hanapin. Pero, ano ang gagawin mo sa mga bagay na to? Siyempre, may silbi sila. Gusto kong gumawa ng isang malakas na kasangkapang kaya makipaglaban sa 100. Kaya nitong labanan ng 100. Anong klaseng kagamitan? Ang kayang lumaban sa 100 tao. Sige, magyabang ka lang. Kung gusto mo, maniwala ka. Kapag nagawa ko na, malalaman mo rin. Anong klaseng kagamitan? Ang kayang lumaban sa 100 tao. Sige, magyabang ka lang. Maniwala ka o hindi. Kapag nagawa ko na, malalaman mo na. At isa pang bagay. Yung sulat na seda, dapat ay ingatan mo ng mabuti. Sa oras ng kagipitan, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin. Maaari mo nang sundin ang nasa itaas. Paraan ng lihim na pagsulat, buksan ng sarili ang mekanismo ng paglabas ng tubig. Tungkol sa mekanismo ng paglabas ng lason, ako ang bahala dito. Ako mismo ang magkokontrol. Pero, ang ikatlong disipulo na nagpoprotekta sa sutra, ay napatay na. Basura. Tanga. Anong silbi ninyo? Yang Ji Maobi. Ginoo Tiyo, tingnan mo. Ito. Ito ay sa ating Shanghai, Yang Ji Maobi. Anong meron dyan? Ngayon, sa loob ng 6 na bansa, maraming opisyal at mag-aaral ang gumagamit ng aming Maobi mula sa Shanghai. Pero Ginoo Tingyu, sa isang mamamatay tao, may tagong isang Maobi. Hindi mo ba nakikita na itong bagay na ito, may kakaibang nangyayari ba? HMM. Oo, medyo kakaiba nga. Buksan natin para tingnan. May nakalagay sa loob. HMM. Oo, medyo kakaiba nga. Buksan at tingnan. May laman ito. Pagpigil sa sarili at pagbabalik sa tradisyon. Ay nako, ang daming pinagdaraanan. Ito lang ang nahanap na salita. Nakatago, akdang pambata para sa pagpapasigla ng isip. Baka si Han Chen. Itong asong ito ay niloloko tayo. Hindi tama.
May ibang bagay sa likod. Isa na namang foxy bagwa na larawan. Oo nga. Ano ang ibig sabihin ng mga bilog na ito? Ano ang kahulugan nito? Baka. Ang dalawang panig ng sutla, may kanya-kanyang gamit. Kung titingnan lamang, ang kwento ng pagtalima sa sarili at paggalang sa tradisyon. Walang makikita na anumang kaugnayan sa pag-set up ng mga mekanismo. Kung paghihiwalayin ang salitang ito, isang lugar na dapat hanapin. Kailangan talagang magtagal dyan. Ilang oras ang ibinigay sa iyo ng Hari Chin. 10 araw ang itinakda. Ngayon, 7 araw na ang lumipas. Nako. Hindi nakapagtataka na si Ginoong Lisi ay sobrang nagmamadali. Kulang na ang oras. Nako. Kaya pala si Ginoong Lee, ganun siya kabilis magpaliwanag. Kulang na ang oras. Kung susundin ang paraan ni Hanshen, gamit ang karaniwang ilusyon, sa paraan ng pag-iisip niya, ang mga mekanismo na ito ay dapat nakatago sa mga puok na pamilyar sa atin, ngunit madaling makalimutan. Ginoong Tingwei, kung nais nating mag-set up ng isang mekanismo na magdudulot ng seryosong banta sa Qin, ito ay sa itaas ng Xianyang, sa mga lugar na matao. Pangalawa, mataas ang lupa, malaki ang agwat ng tubig. Kung pagsasamahin ang dalawang salik na ito, at isama ang kaugnayan sa pagpipigil sa sarili at pagbabalik sa tradisyon, na may kinalaman sa apat na salitang ito, mas mababawasan ang mga lokasyon ng pangalan ng lugar. Kaya't ganito ang pagsasaliksik sa Atlas. Talagang makakatipid ka ng maraming oras. Tungkol naman sa Bakunawa 8 trigrams chart, sa tingin ko, malaki ang posibilidad na ito ang susi sa pagbubukas at pagbasag ng mekanismo. Hindi naghihintay ang oras. Malaki ang naging kabiguan ni Hanshen ngayon. Kung mapapansin niya ang lihim na sutla, nawala na. Tiyak na magdadagdag sila ng maraming tao para labanan tayo. Kailangan kong magmadali at gawin ang armas. Kailangan kong tapusin ang malaking kagamitan. Kapitan Joe, bumalik ka agad sa syudad. Kailangan mo ring maghanda agad. Ang mga bagay na kailangan ni Ginoong Kai. Bukod dito, pagkalipas ng 2 oras, pumunta ka sa bahay ni Ginoong Mo. Doon tayo magkikita. Sige. Si Ginoong Kai, baka, mas mabuting dumaan muna sa aking tahanan. Sige. Pakiusap. Panginoon. Kung ang lihim na sulat ay madiskubre ni Lisi, mas magiging mahirap para sa atin ang sitwasyon. Tiyak na mas lalong magiging hindi maganda. Ikaw ang naglagay kay Lisi sa paligid mo. Pako. Dapat na itong na-enable, di ba? Oo, leader. Kung i-enable ito, hindi lang natin malalaman ang galaw ni Lisi, kundi makakapagtagumpay tayo ng hindi alam ng iba. Tanggalin si Lisi. Tiyak na hindi ako nagkamali sa aking paningin. Ang kanyang kakayahan sa martial arts. Hindi nagkakalayo sa inyo. Mas matalino pa nga kaysa sa inyo. Sa maikling panahon lang. Nang ilang taon, nakuha ang buong tiwala ni Lisi, na ito. Shen Wu. Mabilis na makipag-ugnayan sa kanya. Narito. Mr. Kai, maupo ka. Hanapin mo si Qing Luo ng damit para sa kanya. Narito. Talagang gusto nilang gawing magkapareho ako sa inyo, gaya ninyo. Sige na. Masaya rin namang sumunod sa lokal na kaugalian. Ang bango. Wow. Ito ay sa atin sa Shanghai. Ito ay ang lumang tela ni Leo. Ay nako. Ginoong Kai. Tama ba ang sukat ng damit na ito?
Hahaha, ay nako. Ginoong Kai. Tama ba ang sukat ng damit na ito? Bakit parang kakaiba ang damit na ito? Sobrang weird. Pero mukhang gwapo naman. Kaya lang itong ulo, kailangan bang gumalaw pa? Ayos na, ayos na. Pwede bang maging seryoso naman? Hindi lang ito bago, di ba? Pagsasaya lang sa sarili. Ano namang masama doon? Oo. Sa panahong ito, itong si Ginoong Kai ay nakatira na sa bahay. Mula ngayon, ikaw ang maglilingkod sa kanya. Opo. Maglilingkod. Hayaan mong ang magandang babae ang maglingkod sa akin. Napakagandang traito. Tara na. Punta tayo sa pandayan. Bakit ang bilis mo naman? Dinala mo ako sa bahay mo, para lang palitan ako ng damit. Ano pa ang gusto mong mangyari? Sa suot mo kanina. Naglalakad sa kalye, hindi ka tinitingnan ng iba bilang isang halimaw, kundi parang ganun. Hindi ka ba pwedeng magpahinga muna bago maglakad? Hayaan mong alagaan ako ng maganda. Magpahinga muna tayo. Pagkatapos niyan, magiging masigla na ako. Hindi ka ba kanina sobrang nagmamadali? Gusto mong gawin yang anong malaking kasangkapan? Bakit ngayon parang hindi na nagmamadali? Ay, importante ang bagay na ito. Kanina hindi ka ba nagmamadali? Gusto mong gawin yang anong malaking kasangkapan? Bakit ngayon parang hindi na nagmamadali? Ay, mahalaga ang mga seryosong bagay. Kailangan kong gawin ang malaking kagamitan. Siguradong matatalo ko sina Hanshen, na parang bata. Tara na. Pag sinuot mo ang damit na ito, medyo mukhang tao ka naman. Pero, mukhang naiinggit ka. Mas gwapo at mas cool ako kaysa sayo. HMPH, naiinggit ako sayo. Parang babae ka. Wala na akong gana. Sobrang kamukha. Sino ba si Tingwei Darren? Anong gagawin sa bakal na tubo? Oh, siya pala itong batang ito. Sobrang kamukha talaga. Kung tititigil mo pa ako, kukunin ko ang mga mata mo. Sino ang Ginoong Tingi? Anong gagawin sa bakal na tubo? Oh, siya pala itong batang ito. Sobrang kamukha mo. Huwag mo akong titigan. Baka tanggalin ko ang mga mata mo. Bata, huwag kang magkamali ng akala. Magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Kai Wenshiyu. Sobrang kamukha mo ang isang tao. Sino? Parang asawa ko. Parang sa aking hindi pa kasal na asawa. Walang hiya ka. Huwag maging bastos, Mobay. Tama na, mahalaga ang mga seryosong bagay. Ginoo. Gusto ko sanang humiling sa inyo na gumawa ng ilang bakal na tubo. Dapat ay, walang kahit anong puwang. Hindi ito dahil ayaw kong tulungan ka. Kundi dahil sa walang sim na bakal na tubo. Talagang hindi ko magagawa. Walang anuman. Makatutulong sa iyo ang aking kagamitan. Ano ito? Talagang makakatulong ito sa akin. Gumawa ng seamless steel pipe. Sige, pupuntahan ko na ang mga manggagawa. Malaking bagay ito. Ginoo Joe. Kayo ang tutulong kay Ginoo Kai dito. Huwag kayong magpuyat ng sobra. Bukas ng umaga, kailangan nating magmadali upang masolusyonan ang mekanismo. Oo. Masolusyonan ang mekanismo, Ginoo. Sama ako sa inyo. Hindi pwede. Nakarinig ako kay Ginoong Joe, na habang nag-iimbestiga ang Ginoo sa araw, ay nahulog siya sa isang ambush. Halos malagay siya sa panganib. Kung sumama ako, magkakaroon pa kayo ng karagdagang tulong. Lutasin ang mekanismo, Ginoong Tingwei. Sasama ako sa inyo. Hindi pwede iyon. Sabi ni Kapitan Joe, habang nag-iimbestiga ang Ginoo sa araw, nasalubong siya ng ambush. Halos nalagay ka sa panganib. Kung sasama ako, magkakaroon ka ng karagdagang katulong. Si Tiyo mo ay ikaw lang. Isang mahal na anak na babae. Kung sakaling may mangyari sa iyo, na masama. Paano ko ipapaliwanag kay Tiyo mo? Hindi pwede, kapatid na Lisi.
Hindi na kita kakausapin muli, HM. Ay. Itong batang babae, lalong lumalakas ang ugali niya. Hey. HMM. Ginoong Mengbay, talaga bang gusto mong makipag-imbestiga kasama namin? May paraan akong makakatulong sa'yo. Anong paraan? Hindi ka pinapayagan ng tingin na Ginoo na pumunta. Maaari kang sumama sa akin ng palihim. Anong klaseng kalokohan yan? Hindi ko ba kayang isipin yan? Pakinggan mo muna ako. Ang ibig kong sabihin ay, noon ay nandyan ka sa amin. Nagtatago sa dilim at nakikipagtulungan sa amin. Pagdating ng tamang panahon, magbabalat kayo. Pwede kang sumugod ng hindi nila namamalayan. Patayin sila. HMM. Medyo may potensyal ka pa. Potensyal, walang kwenta yan. Ang Ginoong Tingwei ay nag-aalala sa iyong kaligtasan. Kaya hindi ka pinapayagang sumama. Ikaw ay nag-iisa. Nakikipagtulungan ka sa amin. Hindi ba't mas delikado iyon? Babalik ako at sasabihin ko sa Ginoo. Hindi kita dapat hayaan na ganito. Sige, subukan mo. Kung sasabihin mo kay Ginoong Tingwei, hindi na kita tuturing ng kapatid. Ginoong Mai, bukas ay may investigasyon. Hindi ko maaring hayaan kang magpakabangis. Kung talagang gusto mo, sasabihin ko kay Ginoong Mo. Kaya't hindi ako natatakot. Ginoong Tingwei ay isang tagapagligtas ng aming pamilya. Susuportahan ako ng tatay ko na pumunta. Ginang, Mobay, bukas ay may investigasyon. Hindi ko maaring hayaan kang mapahamak. Kung ipipilit mo iyan, sasabihin ko kay lolo mo. Hindi ako matatakot. Ginoo Tiyo, siya ang nagligtas sa amin. Sigurado akong susuportahan ako ng tatay ko. Tama si Mobay. Hindi marunong magpasalamat. Sayang lang ang pagiging tao sa mundo. Para sa mga tagasunod ni Elder J. Yuan, mga tagapagtanggol ng Moxie, medyo may kaalaman na ako tungkol dyan. Sila ay sobrang lakas. Kung may dagdag na tulong, mas kaunti ang panganib kay Lord Tingwei. Bukas, pupunta kaming dalawa ni Lolo. Talagang tapat si Ginoong Mo. Kayong mag-ama ay tapat din. Yung si Kapitan Joe, hindi na maaga. Mabilis kang umuwi at magpahinga. Ngayong gabi, kasama si Ginoong Mo, gagawa kami ng mga kagamitan. Sobrang pagod na ako. Qingluan, mabilis, ihanda mo ang tsaa para kay Ginoong Kai. Narito. Yung anong kagamitan mo? Nagawa mo na ba? Oo, nagawa na. Kailangan ko lang itong subukan. Mukhang nag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi ako naniniwala na makakagawa ka ng kahit ano. Isang laban sa daan-daang gamit. Kung gusto mo, maniwala ka. Kapag nagawa ko na ito, siguradong mapapabilib kita. At itong nasa iyo. Kakaibang bagay. Bakit mo ito dala-dala? Walang kwenta. Alam mo ba kung ano ito? Lahat dito ay mga yaman. Sasabihin ko sa'yo, pumili ka lang ng isang yaman. Diretso ka nang makukuha mo na. Sige, puwersahan mo lang. Qingluan. Pumunta ka na sa kusina at utusan sila. Bilisan mo ang paghahanda ng agahan para sa amin. Tama. Maghanda ka pa ng kaunti. Mga pagkain at inumin, bilisan mo. Sige, magpakaaktibo ka na, Qingluan. Pumunta ka at utusan ang kusina. Bilisan mo ang paghahanda ng agahan para sa amin. Ay, oo, maghanda ka pa ng kaunti para sa amin. Ng pagkain at inumin, bilisan mo. Sige. Uy, bata. Anong mga kayamanan ang nasa bag mo? Maaari ko bang tingnan? Sana nga. Hindi mo rin ito magagamit kahit ilabas mo. Baka masaktan mo pa ang sarili mo. Ayos na, ayos na. Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Kahapon ng gabi, maingat kong sinuri ang mga larawan. Dagdag pa rito, ang mga napag-usapan natin kahapon. Mayroon akong isang hindi gaanong mature na ideya. Sa tingin ko, itong si Hanshen. Malaki ang posibilidad na ilagay ang mekanismo sa ilalim ng ating mga mata. Sa tabi ng pagsasanib ng Ilog Jing at Ilog Feng. Ang pinakamalaking posibilidad, tama nga. Ilagay ang mekanismo doon. Kapag na-activate, ilalabas ang tubig ng ilog. Magdudulot ito ng malaking sakuna sa mga downstream na basin. Sobrang delikado ito. Kaya't diretso na tayo roon. Hanapin ang mga pangalan ng lugar na may kaugnayan sa pagninilay at pagbabalik sa tradisyon. Kaya't masyado nang lumiit ang saklaw. Mga pangalan ng lugar, naka-verify ko na ito. Talagang marami. Na may kaugnayan sa apat na salitang ito. Na mga nayon at bundok. Ayos lang iyon. Ngunit,
Hindi pa natatapos ang aking malaking kagamitan. Kung muling masasalubong ang ambush ng mga disipulo ng Jiuyuan sect. Pero, hindi pa natatapos ang aking malaking kagamitan. Kung sakaling maambush tayo ng mga disipulo ng Jiuyuan sect, tayo. Sasabihin ko na ikaw ay isang duwag. Kanina, hindi ka ba nagyayabang kung gaano kalakas ang iyong kayamanan? Paano? Ngayon ay natatakot ka na. Kung natatakot kang mamatay, huwag ka na lang sumama sa akin. Sino ang nagsabing natatakot ako? Ang iniintindi ko ay ang kaligtasan ni Dato Tiny, nang walang masyadong paligoy-ligoy. Ayoko nang makipag-usap pa sa'yo. Anong nangyari kay Qingluan? Matagal na siyang hindi bumabalik. Ihanda na ang mga pagkaing panggabi. Sabi ng kusina dadalhin daw mamaya ng gabi. Paabutan nila agad. Malapit na kaming umalis. Nahanap na. Nasaan? Dapat ay nandoon na sa kuweba sa harap. Mabilis, tayo na. Sa totoo lang, dito dapat ay mayroon valve para sa kontrol ng tubig. Bakit wala ito? Hindi pa natin alam kung saan talaga nakalagay ang mekanismo sa tunnel. Mag-ingat ka. Tiyakin mong nakatutok ka. Dahil ito ay isang nakatakdang patibong. Siguradong nakatago ito sa dilim. Malakas ang agos ng tubig sa itaas. Samantalang halos natutuyo na ang pinagkukunan ng tubig sa ibaba. Ang patibong na ito, tiyak na nakatago sa lungga na ito. Maghanap ka pa ng mas mabuti. Sira na. Nahanap na ni Lizzie kung nasaan ang mekanismo. Hadlangan sila. Kumilos. Nandito. Tama nga, nandito. Patayin ito. Nangyari na. Nangyari na. Hindi maganda ito. Si Lolo Mo at si Miss Mobay, may nangyaring masama. Ano? Umalis na kayo. Mobay, Mobay.
Ginoong Mobay, nasugatan ka. Mobay, Mobay. Ginoong Mobay, nasugatan ka. Mayroon akong gamot para sa pagdurugo at sugat. Napakabisi nito. Umupo ka lang at huwag gumalaw. Papalitan ko ang bandage mo. Ginoong mo. Bilesen, bumalik tayo sa bayan. Bilesen, dito, tulungan mo ako. Pangulo, may duda ako sa pako na iyon. Tinalikuran tayo. Ang ibinigay na impormasyon ay peke, o masasabing may katotohanan sa kasinungalingan. May kasinungalingan sa katotohanan. Sinasadya tayong linlangin. At si Lisi ay matagal nang naglatag ng bitag, upang akitin tayong pumasok. Pinuno, may duda ko na ang pako na iyon ay nagtaksil sa atin. Ang impormasyong ibinigay ay peke, o maaaring may katotohanan sa kasinungalingan, at may kasinungalingan sa katotohanan. Sadyang pinapadali ang ating pagkakamali, at si Lisi ay matagal nang naglatag ng bitag, upang tayo'y mahulog dito. Nagtangkang magtaksil siya sa lider ng grupo. Nasa kamay pa rin natin si Yan Niyang. Mahirap sabihin. Sa ngayon, hindi ako sigurado, ngunit, may isang bagay na talagang ikinagalit ko. Nagsimula na akong magduda sa kanyang katapatan. Kahapon ng gabi, yung ibinigay ko sa'yo para sa kanya. Ipapatay niya si Lisi. Bakit hindi niya ginawa? Marahil, matagal siyang kasama ni Lisi. Ayaw niyang saktan. Hindi ba't malinaw na pagtataksil ito? Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Huwag mag-alala, boss. Tiyak na. Papatayin ko ang batang si Kai. Kung may masamang balak siya sa iyo, boss, tiyak na papatayin ko siya. Hindi, dalhin mo siya dito sa akin. May silbi pa siya sa akin. Sobrang pagod na ako. Tulungan si Ginoong Lisi. Pagkatapos kong tapusin ang kaso, kailangan ko na ring umuwi. Ay, paano ba ako? Napunta rito. Huwag mag-alala, Pangulo. Tiyak na gagawin ko iyon. Patayin ang batang si Kai. Kung may masamang balak ang taong iyon kay Ginoong Bang, sasaksakin ko siya. Hindi, dalhin mo siya dito sa akin. May silbi pa siya sa akin. Napagod ako. Tulungan si Ginoong Lisi. Matapos kong tapusin ang kaso, kailangan ko na ring umuwi. Ay, paano ba ako? Nakarating dito. Baka talagang dahil dito ito. O kaya, nakatulog lang ako, at nagkaroon ng kakaibang panaginip. Wen Ziyu, sandali lang. Pupunta muna ako bumili ng bote ng tubig. Sige, HMM. Ginoo Kai. Pasok po kayo. Bakit ikaw pa? Ginoong Kai. Pumasok ka. Bakit ikaw?
Tama lang, may dumating na ebidensya mula sa mga tagapaglingkod. Ang Ginoong Ting Wei at si Zhou Xiaowei ay pumunta sa palasyo. Bago umalis, ipinag-utos nilang iparating ko sa inyo. Hindi ako isang matanda, ang pangalan ko ay Kai Wenxiu. Tawagin mo lang akong pangalan. O kaya, maaari mo rin akong tawagin Kaige. Hindi ko kayang gawin iyon. Ginoong Ting Wei, hayaan mong iparating ko sa iyo. Siya at si Zhou Xiaowei, mukhang hindi tayo makakapunta sa pandayan. Pagkatapos ng hapunan, hayaan mong samahan ka ng 2 gwardya. Sige, naiintindihan ko na. Baka gusto mong sumama sa akin. Hindi ko kayang gawin iyon. Ang alipin ay isang mahina at simpleng babae lamang. Hindi kayang protektahan ng Ginoo. At saka, walang pahintulot ng may-ari. Hindi ako makakalabas ng bahay kahit isang hakbang. Sige na, sige na. Nagbibiro lang ako sa'yo. Akala mo talaga. Ginoong Kai, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Biglang sumakit ang tiyan ko ng sobrang sakit. Sige, agad akong pupunta para maghanap ng doktor para sa'yo. Doktor, tulungan niyo po siya. Ginoo Kai, kung ganun na ang pakiramdam mo, huwag na nating ituloy ang pagpunta sa pabrika ng pagsusunog ng bakal, okay? Mas mainam na magpahinga na lang sa loob ng palasyo. Hindi, gumawa ng mga kasangkapan. Ito ay tungkol kay Westing, at sa buhay ng milyon-milyong mamamayan. Kailangan kong pumunta. Tulungan mo akong kunin ang bag. Tapos na. Sige, pupunta lang ako sa banyo. Hindi. Sige, pupunta lang ako sa Cubeta. Nasa bag niya. Talagang marami siyang kayamanan. Ano-ano ba ang mga ito? Maaari mo bang tulungan akong kumuha ng bagong damit? Narito. Pinalayas tayo ni Ginoong Kai. Anong ginagawa niya sa loob? Baka naman siya ay may pagtatae. Ginagawa bang palikuran ito? Pinalayas tayo ni Ginoong Kai. Anong ginagawa niya sa loob? Baka naman siya ay may pagtatae. Parang ginawang palikuran dito. Ayos ka lang ba? Walang anuman. Malapit na tayong magtagumpay. Nasa likuran lang. Hindi masyadong matibay. Sundin mo ang planong ito. Gawin mo ulit. At mayroon pang bagay na ito. Gumawa pa ng kaunti. Gawin na natin ito ngayon. Kailan ito matatapos? Malapit nang magliwanag. Pahingahin mo sila. Hayaan mo silang magpahinga. Kailangan kong bumalik ngayon. Makipag-usap kay Ginoong Lisi. At mag-ulat ng ilang bagay. Babalik ako pagkatapos ng almusal. Maaari tayong makagawa ng mga bagay bago magtanghali. Sige, ihahatid kita pa uwi. Hindi na kailangan. Hindi ka pa magaling. Matulog ka na rin ng maaga. Huwag mong sisihin ako kung may mangyari. Sasamahan kitang pauwi. Hindi na kailangan. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Matulog ka na rin ng maaga. Huwag mong sisihin ako kung may mangyari.
Qingluan. Bumilis ka. Qingluan. Mula sa simula, bigla siyang nagkauli. Duda na ako sa kanya. Noong una akala ko, sinadya niyang saktan ako. Ngayon naisip ko, gusto niyang pigilan ako. Huwag mo akong papuntahin sa pagawaan ng paghuhulma ng bakal, Ginoo Kai. Kung ganito ka na lang ang pakiramdam mo, pagawaan ng paghuhulma ng bakal, di na lang tayo pupunta. Kung alam ko nang may balak na akong saksakin, siguradong si Han Shen ang nagtatanim ng kasinungalingan. Walang duda. Bakit niya ako gustong iligtas? Ano ba ang alam niya tungkol kay Han Shen? Walang silbi. Talagang walang silbi. Paano nangyari na? Nakatakas na naman. Yung batang Kai. Ako ay walang silbi. Karapat dapat akong mamatay. Hindi mo ba sinabi, pagkatapos ng agahan, kailangan pa niyang pumunta, gumawa ng malaking kasangkapan, agad mong dalhin ang mga tao para pumasok sa Xianyang. Kahit gaano kalaki ang panganib, kahit gaano kalaki ang gastos. Kailangan nating alisin ang batang si Kai. Wipe him out. Sige. Umalis. Ano? Si Qingluan ay isang especially iya. Wala akong pakialam sa kanyang pagkatao. Ginagawa niya ito para sa akin. Nahuli siya. Kailangan kong iligtas siya. Sa gitna ng gabi. Papasok na sa Xiaoman. Marahil para kay Han Shen. Ang oras ng Z ay ang pinakamahusay na pagkakataon para simulan ang mekanismo. Kaya tayo ay magbibigay sa kanya ng isang laban na buhay at kamatayan. Hindi dapat mamatay si Ginoong mo nang walang dahilan. Babayaran ang bagong galit at lumang galit. Kaya't ano ang dapat nating gawin? Muna sa susunod. Kailangan ko pang gumawa ng iba. Bumalik sa pabrika ng paghuhulma ng bakal. Bago magtanghali, kailangan talaga niyang magawa ang malaking kasangkapan. Sa oras na ito. At ako naman. Pupunta rin ako sa pabrika ng paghuhulma ng bakal. Para magbantay sa kaligtasan ni Ginoo Kai. Sa tingin ko, alam na ni Han Shen ang tungkol kay Ginoong Kai na gagawa ng mga kagamitan. Sigurado akong magdadagdag siya ng tao para hadlangan si Ginoong Kai na makagawa ng kagamitan. Ayos lang. Habang ginagawa ni Ginoong Kai ang mahikal na kasangkapan, agad tayong aalis. Ay, amoy bata, nangungusap tungkol sa malaking mahikal na kasangkapan. Ako pa nga ang gusto kitang tanungin. Saan ka ba talaga galing? Ito rin ang nais kong itanong sa iyo. Ako, hindi ko ba nasabi sa iyo dati? Nasabi ko na ba? Ikaw ay talagang kapwa ko. Ikaw. Ginoong Xiaowei, may mga bagay sa labas. Kailangan mo itong ayusin. Ginoong Tingwei, si Kai Wenxiu na batang ito, ay patuloy na naglalaro ng mga tropo. Tanungin mo siya ng mag-isa. Tingnan mo kung makakapagsabi siya ng totoo. Ginoong Kai, talagang marami akong katanungan. Kailangan mo akong tulungan na sagutin ito. Ginoong Tingwei, mangyaring magsalita. Ginoong Kai, maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Saan ka ba talagang galing? Kababayan kita, bakit hindi mo ako paniwalaan? Gusto kong malaman, hindi lang ito. Kaya tanungin kita. Sino ba talaga ang nagtitiwala sa akin? Si Lisi. Tiwala ako, tiyak na tiwala ako. Ayos, dahil nagtitiwala ka sa akin, si Lisi. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino talaga ikaw? Bakit mo alam lahat? At saan nanggaling ang mga kasangkapang ito? Lahat ng iyon. Ako ay kapwa mo mula rito. Bakit hindi mo ako paniwalaan?
Gusto kong malaman, hindi lang ito. Kaya tanungin kita. Ikaw ba talaga ay nagtitiwala kay Lizzie? Nagtitiwala ako, tiyak na nagtitiwala ako. Ayos. Dahil nagtitiwala ka kay Lizzie, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino talaga ikaw? Bakit mo alam ang lahat? At yung mga kasangkapang panghula mo, saan nang galing? Ako. Ako si Lizzie, naglalakbay sa timog at hilaga. Maaaring mas marami ka nang nakitang bagay. Huwag mong sabihin sa bahay pa lang, pati na sa buong mundo. Hindi ko pa narinig na may mga ganitong bagay sa mundo. Ako. Anong nakatitig ka dyan? Tinanong kita eh. Kung talagang maaasahan mo si Lizzie, mangyaring sabihin mo sa akin ang sagot ng totoo. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Kung siya ay magtatanong tungkol sa kanyang kapalaran sa huling bahagi ng buhay, at kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap, paano natin matutukoy ang hatol? Ano ang dapat kong sagutin? Sige na, sige na. Ngayon, malapit na ang digmaan. Sobra na ang kanyang iniisip. Huwag na nating dagdagan ang kanyang emosyon. Ginoo, ang tingin. Sa tingin ko dapat tayong mag-isip kang mabuti kung paano kayo makikipaglaban kay Han Shen hanggang sa kamatayan. Kapag nailigtas na namin sina Han Shen at ang iba, at naubos na namin sila lahat, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ay. Sige na. Ginoo na kawal. Nagsinungaling ang alipin kanina. Ninakaw niya ang tiwala ng nakatatanda. Sana patawarin siya ng nakatatanda. Anong sinasabi mo? Siya ang naghahanap sa iyo. Ginoot ginang Mobay. Anong kailangan niya sa akin? Hindi ko alam. Oh, tama nga. Ginoong Xiaowei. Natapos ko na ang aking misyon. Maaari na bang umalis? Kung muling lolokohin mo ako, mag-ingat ka, baka masaktan kita. Narito. Ginang Mobay. Kuya Joe, hindi ka dapat nasa bahay, magpahinga ng maayos. Magbantay ka kay Old Master mo. Bakit ka pumunta dito? Sabihin mo na, hinayaan mong may humikayat sa akin palabas. Ano ba talaga ang nangyayari? Gusto kitang sabihin, tulungan mo akong makiusap kay Ginoong Tingwei. Pakiusap. Hayaan mo akong makasama ninyo, para harapin si Han Shen. Ano bang kalokohan ito? May sugat ka, at kailangan pang bantayan si Ginoong mo. Huwag mong sabihin na tutulungan kita makiusap, kahit ako mismo, hindi makakasang-ayon na pumunta ka. Oh, tama nga, Ginoo Kapitan. Natapos na ang aking misyon. Pwede na ba tayong umalis? Huwag mo nang subukan magloko pa. Baka mapalo kita. Narito. Ginoong Mobay. Kuya Joe, bakit hindi ka nalang nagpapagaling sa bahay? Nagbabantay ka kay Ginoong mo. Bakit ka nandito? Sabihin mo na, may nagunjok sa akin na lumabas. Ano bang nangyayari? Gusto kong humingi sa iyo, na tulungan akong makipag-ugnayan sa Ginoong Tingwei, na makiusap. Na makasama kayo, na hanapin si Han Shen para sa usaping ito. Anong kalokohan ito? May sugat ka, kailangan na namang bantayan si Ginoong mo. Huwag mong sabihing tinutulungan kita, kahit na ako mismo, hindi makakapayag na makaalis ka. Kailangan kong makaganti para sa aking kapatid. Kami ang gag-antay para sa iyong ama. Bumalik ka na agad. Kailangan mo pang makipagkita kay Ginoong Tingwei sa gabi. Pag-usapan ang mga aksyon sa gabi. Umalis na. Pasensya na, Kuya Joe. Kuya Joe, pakiusap na. Tulungan mo akong kausapin si Ginoong Tingwei. Tungkol dito, gusto ko sanang personal na maghahiganti para sa aking ama. Si Tingwei ay kuya mo rin. Pumunta ka na naman sa bahay niya. Bakit hindi mo siya direktang hinanap? Masyado siyang matigas ang ulo. Siyang hinahanap ko, pero hindi siya papayag. Hindi mo ba naaalala ang nangyari noong nakaraan? Halos maubos na ang dila ko. Ayaw niya akong payagang pumunta. Nakakainis talaga. Kung hindi dahil sa nangyari dati, hindi ka sana nasaktan. Hindi rin si Ginoong mo. Ay, tama nga. Pumunta ka kay Kai Wenxiu para humingi ng tulong. Marami talagang kalokohan ang batang ito.
Hindi mo naaalala ang nangyari noong nakaraan. Halos maubos na ang dila ko. Ayaw niya akong payagang pumunta. Nakakainis talaga. Kung hindi dahil sa nangyari noong nakaraan, hindi ka sana nasaktan. Hindi rin sana si ginoong mo. Tama nga. Pumunta ka kay Kai Wenxiu para humingi ng tulong. Ang batang ito sobrang dami ng kalokohan. Yung batang ito, palaging nakangiti at nakikipaglaro. Maalindog magsalita. Pag nakita ko siya, naiinis na ako. Ayaw kong lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Talagang nakakainis siya. Masama pa rin siyang tanga. Sa tingin ko, lalong nahuhulog na siya sa kanya, di ba? Ikaw. Kuya Joe, bakit ganyan ka? Sobrang sakit na sa puso ko. Nandito ka pa, nagtatangka kang magbiro sa akin. Huwag kang umiiyak, huwag kang umiiyak. Nagkamali ako, nagkamali ako. Ako rin, nakikita kong ang hirap-hirap mo. Gusto kitang pasayahin. Nakikita ko lang. Parang sinasadyang ginagago mo ako. Gusto ko lang sanang pumunta. Para mag-higanti para sa tatay ko. Nanghihingi ako ng tulong sa'yo, hindi ka tumulong. Sinasabi mo pa ang ganitong bagay, pinapagalit mo ako. Ay, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak. Bakit hindi mo ako tinutulungan? Pinapahiya mo ako sa harap ng iba. Hindi ba pwede akong tumulong sa'yo? Totoo ba yan? Umiiyak ka pa rin, umiiyak ka pa rin. Kapag umiyak ka pa. Ay, mayroon akong magandang ideya. Anong magandang ideya mo? Sabihin mo na. Umiyak ka ng todo. Ikaw. Sadyang sinasadya mo ba akong saktan? Ay nako, hindi naman. Ay nako, aking nakabababatang tiyahin. Ang ibig kong sabihin ay, pag nakita mo si Haring Tiny, magpanggap kang umiiyak ng todo. Parang ganito ngayon, umiiyak ng todo, umiiyak ng todo. Anong magandang ideya ito? Ate, ikaw nga, huwag ka nang umiyak, okay ba? Hindi ba't ikaw ang nagpasimula ng pag-iyak ko? Hindi ko naman sinabi na umiyak ka sa harap ko. Ang sinasabi ko ay, kapag nakita mo si Ginoong Tingwei, mas lalo kang umiyak. Hindi mo alam na si Tiny ay, hindi makapagtiis. Nang makita ang iba na umiiyak, sa harap niya, pipiliting mong umiyak ng todo. Para siyang naaawa, kaya't napapakalambot ang puso niya. Totoo ba? Bakit kita ko sinungaling? Pag nakita ka niya, iyak ka at hihingi ng pabor sa kanya. Gusto niyang personal mong ipaghiganti ang iyong ama. Kung ayaw niyang pumayag, magpatuloy kang umiiyak, iyak ng iyak. Yumuko ang ulo niya sa sobrang pagod sa iyong pag-iyak. Wala akong magagawa sa'yo. Ang kailangan mong gawin, hindi ba't magiging maayos na? Kem. Maganda ang ideya mo. Ngayon, naiinis ako sa'yo, at nalilito na ako. Sinasabi mo pa ako, nakikita kong mas marami kang mga kalokohan kaysa sa akin. Ay, hindi. Ito kasing batang ito ay nakadikit sa akin. Patuloy na umiiyak, umiiyak ng todo. Umiiyak ng todo, umiiyak ng todo. Wala na talagang magagawa, kaya nga ako. Haha. Ginoong Tingwei, kapatid na Lisi. Gusto kong personal, na mag-higanti para sa tatay ko. Pakiusap, sumang-ayon ka na. Sige na. Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Malapit nang dumating ang oras ng daga. Malapit nang dumating ang oras ng daga. Sa 2 oras pa. Matutupad na ang malaking tagumpay ko, Han Chen. Sa 2 oras pa. Sa 2 oras pa. Malapit na ang oras ng daga. Malapit na talagang dumating ang oras ng daga. 2 oras na lang. Matatapos na ang malaking gawain ko, bilang Han Chen. 2 oras na lang. 2 oras na lang. Sinasabi ko sa iyo, ang aking dakilang tagumpay, malapit na itong makumpleto. Mabilis na itong makumpleto. Gusto kong maging hari ng Korea, hari ng buong mundo. Ha. Umalis na tayo. Narito. May kalahating oras pa.
May kalahating oras pa. May kalahating oras pa. May kalahating oras pa. May kalahating oras pa. Hindi pwede. Yung mga walang silbi, siguradong hindi nila kaya. Pag-atake ni Lizzie. Kailangan kong tingnan. Kailangan kong tingnan. Kailangan kong patayin si Lizzie. Upang makamit ang aking pangarap. Ikaw, babae. Nang ahas kang ipagkanulo ako, labanan mo ako. Gusto kong makita mo ito ng personal. Ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin. Sumama ka sa akin. Qingluan. Qingluan. Ginoo. Pasensya na. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Lizzie, Han Chen. Ang mga mamamayan ng Qin ay walang galit sa iyo. Bakit mo dapat saktan ang mga inosenteng tao? Nasaan ang iyong konsensya? Ginoong Tingwei, makipag-usap sa ganitong mga nilalang na walang puso ay tiyak na walang silbi. Hindi ito makakatulong. Hindi ba siya nagmamayabang? Napapatayin tayong lahat. Gusto kong makita gaano kalaki ang kakayahan mo. Ako ang unang gagawa. Gusto kong saktan ng mano-mano ang masamang taong ito. Para sa paghihiganti sa tatay ko. Sa'yo lang. Haha. Isang batang hindi pa marunong maglakad. Buhok dilaw na bata. Gusto mo pang patayin ako. Talagang katawa-tawa. Kung idagdag pa, ang isa pa sa akin. Ikaw. Ay yung masamang batang si Kai, di ba? Hindi ko akalain na may balita ka. Medyo mabilis ka palang makakuha ng impormasyon. Tama, ang apelyido ko ay Sai. Sai Wenxiu ang pangalan ko. Ikaw. Ikaw yung mabaho na batang Sai, di ba? Hindi ko akalain na may balita ka. Medyo matalino ka rin. Totoo, ang apelyido ko ay Kai. Ang pangalan ko ay Kai Wenxiu. Kahit ano pa ang pangalan mo, hangin lang ang pangalan mo. Palagi mong sinisira ang mga mabubuting bagay ko. Hindi kita papatayin. Para mapawi ang galit ko sa puso, Han Chen. Itong pangungusap na ito ay para sa iyo. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Ang lakas ng baril. Qingluan, umalis ka na. Dito ka. Sa tingin mo, makakatakas siya. Napakadali ba nito? Mamatay ka na. Ay naku. Ayos na ito. Patay na si Han Chen. Kapitan Joe, Bilesen, subukan mo na. Ang pinag-aaralan namin ay ang paraan ng pagbasag sa mga mekanismo. Kailangan mag-ingat kayo, Ginoo. Alam ko na ang paraan ng pagbasag sa dalawang mekanismo. Kaalaman mo ba? Ikaw ba? Han Chen, Chen Wu, at si Liu Wei. Silang tatlo ay nag-usap tungkol sa pagbuo ng mekanismo. Akala nila ay tulog pa ako. Kaya ang mga sinabi nila, narinig ko lahat. Hey, ang galing. Magsimula na tayo, bilisan natin. Akala nila ay wala pa akong malay, kaya narinig ko lahat ng sinabi nila. Narinig ko lahat. Hey, ang galing. Magsimula na tayo, bilisan natin.
Nangako ka sa akin dati, na ipapaalam mo ang iyong pagkatao. Ngayon, dapat ay panahon na, di ba? Hindi ko ba nasabi sa iyo dati? Sabi ko sa iyo, na galing ako sa inyong bayan, ang Shanghai. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Ano? Ang isang gentleman ay may salita, tiwala sa salita. Sa pagiging tao, kailangan may katapatan. Kung ikaw, kung susubukan mong, huwag mong itago ang totoo sa akin. Hindi na kita makikilala bilang kaibigan. Talagang galing ako sa Shanghai, pero ito ay 2,000 taon mula ngayon. 2,000 taon mula ngayon. HMM. Anong sinasabi mo? Oh, naalala ko na. Noong nagpakita siya ilang araw na ang nakalipas, talagang ibinigay niya sa akin isang uri ng business card. Mukhang may nakasulat dito. 20. Taong 20. Kaya maaari mong sabihin sa akin kung ano ang hitsura ng Shanghai pagkatapos ng 2,000 taon. Ayos lang. Sobrang ayos na halos. Higit pa sa iyong imahinasyon, Ginoong Lisi. Kailan? Maaari kang bumalik at tingnan mo na lang. Ha ha ha. Siyempre kailangan kong bumalik sa bahay. Mabuti man o masama, hindi mo ako malilinlang. Mahal na tinig, talagang galing ako sa Loanggan, makalipas ang ilang taon sa Shanghai. Sa panahong iyon, ikaw at ang iyong Chin, para sa amin, lahat ay naging kasaysayan ng nakaraan. Iyon. Ano ang magiging anyo ng Chin noong 2,000 taon mula ngayon? Ano ang magiging anyo nito? Ang mga lihim ng langit ay hindi dapat ilantad. Maaari ko lamang sabihin sa iyo, na ikaw ay tutulong kay Haring Qin Yingxing, upang makamit ang isang kagalingan, para sa huwaksya. Gumawa ng walang kapantay na, malaking kontribusyon. Oo. Naintindihan ko na. Mula nang makita kita sa unang pagkakataon, napansin ko na kakaiba ka. Talagang iba ka sa amin. Hindi ako nagkamali. Kapitan Joe. Salamat sa panahong ito, ikaw at si Ginang Mobay, na maraming beses na nagligtas at tumulong sa akin. Talagang masaya akong makilala kayo. Ngunit aalis ka pa rin sa amin. Bigla na lang na umalis, di ba? Talagang hindi ito makatarungan. Mobay. Naalala mo ba, ang unang beses na nakita kita, at ang sinabi ko, talaga, kamukha mo ang aking fiancé. Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Gusto mo bang matamaan, ha? Qing Luan, noon, nagkamali ako sa pag-unawa sa iyo. Talaga namang, ikaw ay isang mabait at matuwid na dalaga. Hehe. Salamat, Ginoong Kai. Sige na. Magkikita tayo muli kung may pagkakataon. Ginoong Lisi. Malugod na bumalik sa iyong bayan. Tingnan ang pagbabago sa iyong bayan. At saka, kailangan mong mag-ingat kay Zhao Gao, itong tuso at masamang tao na ito. Zhao Gao. Paano? Nakatulog na. Nagawa ko ng isang napakakakaibang panaginip. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan ko na ako'y naglakbay pabalik sa dinastiyang Qin at nakasama si Lisi sa mga karanasan, daan-daang panganib, naiwasan ang kaso ng mga especially iyan ng Korea. Narito, ito ang batong jade na nagdala sa akin sa ibang panahon. Kumpleto pa nga. Sa tingin ko, ikaw ay nag-aaral tungkol kay Lisi, at magbasa ng mga magulong nobela. Naging baliw ka na ba? Inanyayahan ko pa siya, na bumalik kasama ko.
upang tingnan ang mga pagbabago sa ating bayan. Gusto ko sanang ipagpatuloy ang panaginip na ito, ng mas matagal, marahil. Talagang maimbitahan si Lizzie pabalik. Mukhang totoo ka, na talagang naligaw ka na. Hindi mo na alam, kung ano ang panaginip at realidad. Kaya't bumalik na tayo sa bahay, magpahinga ka at mangarap ng maayos. Luoshi, HMM, tayo. Pumunta at linisin ang libingan ni Ginoong Lizzie. Pupunta na tayo ngayon. Sige, pupunta na tayo ngayon. Ginoong Lizzie. Nasa langit na espiritu mo, naririnig mo ba ako? Ginoong Lizzie, talaga bang ikaw yan? Wow! Buhay na Lizzie. Kayo pala. Ang tumatawag sa akin, Ginoong Lizzie, nagkita na naman tayo, maligayang pagbabalik sa tahanan. Nagkita na tayo. Ginoong Lizzie, hindi mo ba ako natatandaan? Nagkita tayo noong panahon ng Dachin. Natatandaan mo ba? Tingnan mo ako muli. Mukhang pamilyar ba ako sa iyo? HMM. Talagang parang may nakita na ako sa iyo. At ikaw, parang nagkita na rin tayo dati. Ako ba? Sabi ko na, si Mobay na nakilala ko. Mukhang magkapareho talaga sila, di ba? Hindi ka pa rin naniniwala. Tao. Li. Si. Lao Gao Jiao. Pagpapalawig ng kapangyarihan at kaguluhan sa pamahalaan. Pagkakasala sa mga tapat at mabubuting tao. Hindi ko mapigil ang kainin ang kanilang laman. Inumin ang kanilang dugo. Ginoo Lizzie, magpatawad na po kayo, mga bagay. Lumipas na ang higit 2 dekada. Yung traidor na si Jiao Gao. Noong araw, naging kalat ang masamang reputasyon niya. Hindi nagkaroon ng magandang wakas. At ikaw naman, hanggang ngayon, ang iyong pamilya ay nananatiling masagana, napakaunlad. Ano ang sinabi mo kanina? Lumipas na. Ilang taon? Mahigit 2,000 taon. Sa totoo lang, mula nang pumanaw ka hanggang ngayon, lumipas na, 2,200 taon na ang nakalipas. Katatapos lang sabihin, ilang taon na ang lumipas. Mahigit 2,000. Sa tamang salita, mula nang pumanaw kayo hanggang ngayon, ay lumipas na, mahigit 2,200 taon na. Kayo ang tumulong kay Qin Shi Huang sa pagbubukas ng Dakong Qin. Kabilang na dito, ang lahat ng feudal na dinastiya ay naging kasaysayan na lamang. Sa aming bayan, nangyari ang malaking pagbabago, mga mamamayan, masaya ang kanilang buhay. Oh! Sige, dalhin mo ako sa nayon upang makita. Ngayon, ang nayon ay pinangalanan sa inyong pangalan na tinatawag na nayon ng Jizilo. Tingnan mo, nandoon lang. Ayos. Kaya tayo, pumasok na tayo sa nayon. Terra. Ginoong Lizzie, tingnan niyo roon, dyan mismo noong mga araw na iyon, dyan kayo nagmamaneho at nagpapana. Ginoong Lizzie, tingnan niyo roon, noon iyon, kung saan kayo ay nagmamaneho ng kabayo at nagpapana, kung saan kayo ay umiinom ng tubig mula sa kabayo. Nandoon iyon. Ngunit, ngayon, ang mga burol at ilog na ito,
ay naging patag na lupa, nagtanim na sila ng mga pananim. Pero yung mga inskripsyon noon, nandito pa rin. Sinasabi, Lisi tumakbo sa Magang, at sa Yan Magian, at sa silangan ng bayan, may mga bakas pa rin. Noong araw, nagmamaneho ka ng kabayo. Hinahabol ang mga ligaw na kuneho. Ay nako. Talaga namang. Ang panahon ay nagbabago. Nagpapalit-palit ang mga panahon. Naalala ko pa noong bata pa ako. Noon ay, anong sigla at sigasig. 下谋名远传而见江，这朵有两三丹凤的手难，遇见随风如潮，低头迎狂澜，回头找三生小姐醉了，忘记不回首，明月满青地渺。 Sige na nga. Lahat ng ito ay mga nakaraan na. Mas mabuting huwag ng pag-usapan. Sige na nga. Lahat ng ito ay mga nakaraan na. Huwag na lang pag-usapan. Ginoong Lisi. Noong una akala ko, ikaw ay isang napakamatalinong mahina na iskolar. Ngunit sa kalaunan, habang mas lalo kong pinag-aaralan ka, napagtanto ko. Sa totoo lang, ikaw ay isang taong may kakayahan sa parehong akademiko at martial arts. Isang tunay na polyglot, lalo na noong kabataan mo. Mas hilig mo pa ang pag-aaral ng martial arts. Anak, totoo ngang magaling kang makipag-usap. Paano? Talagang pinag-aralan mo pa ang matanda kong ito. Hindi lang ako ang nag-aaral sa iyo. Ilang henerasyon na ang nag-aaral sa iyo. Lahat sila. Ikaw ang aming karangalan. Sa aming lugar, maraming nag-aaral sa iyo. Sobrang dami. Mahalaga rin sa gobyerno. Na itinatag, ang Lisi Cultural Research Association. Ay, sandali lang. Papasok ako sa bayan, at ipakilala ko sa inyo ang aking guro. Siya ay isang eksperto na nag-aaral tungkol sa inyo. Gumugol ng kalahating buhay sa pagsisikap, na nag-iisip, nag-explore, at nag-aaral ng iyong mga kaisipan, at ang iyong malaking kontribusyon sa kasaysayan, HMM. Talaga. Ginugol niya ang isang buhay. Pumunta upang pag-aralan ang matanda, HMM. Ayos lang. Kaya't mas kailangan kong makipagkita sa kanya. Kasabay nito, itanong ko rin, tungkol sa matanda, paano ba ito pinahahalagahan? Dapat din siyang pasalamatan ng mabuti. Sige, sandali, tatawagan ko siya mamaya. Diyan. Diyan ang tahanan ng aking mga magulang. Diyan. Ito ang tahanan ng matanda. Ang bahay na ito. Bakit ganito ang itsura? Ginoong Lisi. Ngayon, malaki na ang pagbabago sa kanayunan. Hindi lang basta nakaligtas sa kahirapan. Nagtatanim ang mga magsasaka. Magbibigay pa ang gobyerno ng tulong. Mga matatanda, may sakit, may kapansanan, mga balo at nag-iisa. Bansa, magbibigay din ng pangangalaga. Halos bawat tahanan ay namumuhay sa kasaganaan, masaya, maginhawang buhay. Talagang hindi ka panipaniwala. Talagang isang milagro. Kailangan nating pumunta sa bayan. Bakit hindi ko kayo nakitang naghahanda ng karwahe? Kailangan nating sumakay ng sasakyan papunta roon. Sumakay ng sasakyan. Anong klaseng sasakyan ito? Walang kabayo na humahatak dito. Paano ito tumatakbo? Malalaman mo mamaya. Ginoong Lisi, tara na. Ay, subukan mo. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Itong bagay na ito, paano ito makakapagsakay ng tao? Sakay na. Ginoong Lisi, umupo ka na.
Dahan-dahan ka, dahan-dahan. Gusto mo bang mamatay ako sa takot? Ito, anong klaseng bagay ito? Ito, anong klaseng bagay ito? Bakit hindi ko ito nakita? May nakahawak sa unahan. Paano niya nagagawa? Makakatakbo pa siya. At sobrang bilis pa niyang tumakbo. Ang sasakyan ay pinapaandar ng makina. Iikot mo lang ang susi at sisindi na. Gusto mong tumakbo, tumakbo na lang. Gusto mong huminto, huminto ito. Ginoong Lisi, pakibitiwan ng iyong kamay at subukan. Matatag ang takbo ng sasakyan. Walang dapat ikabahala. Sasakyan. Hindi pa ito ang pinakamabilis. Ginoong Lisi, bukas na. Dadalin ka namin sa Suzhou. Tingnan mo ang high-speed train. Sobrang bilis niyan. 1 oras. Kalahating oras. Makakatakbo na. 500 hanggang 700 milya ang lalakarin. Anong sinasabi mo? Kalahating oras. Kaya bang tumakbo ng ilang? Makakatakbo ng 700 milya. 700 milya. Hey you. Aba, ang bait-bait ko talaga. Mas mabilis pa ba ito sa paglipad ng maliit na ibon? Hindi iyon. Sinaunang bayan ng Lisi sa loob ng 1,000 taon, maligayang pagdating sa pambansang malinis na bayan. Sinaunang bayan ng Lisi sa loob ng 1,000 taon, maligayang pagdating sa pambansang malinis na bayan. Talagang malaki ang pagbabago. Kung ikukumpara sa panahon ko, parang nagbago ang mundo. Guru Zhao. Nasaan ka ngayon? Nandito ako, sa parke ng Kaiming Yuan, sa silid-aralan. Sige, pupunta na kami dyan ngayon. Ikaw. Sino ka kausap? Sinabi ko na sa iyo, lahat ay nag-aaral, ng iyong eksperto. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakita? Nasa laboratorio siya, naghihintay sa iyo. Talagang napakaastig nito. Talagang napakaastig nito. At itong plaza ay itinayo. Talagang astig din. Dito ay ang Kaiming Yuan Park, timog langit na pinto, itinuturing na pinakamagandang pinto sa Asia. Ginoong Lisi, dapat mayroon kayong mga alaala tungkol sa lugar na ito. Nagbago. Lahat ay nagbago. Nagbago. Matanda na ako, hindi ko talaga maalala. Kung sakaling may paalala ko lang ng bahagya, siguradong maalala mo na. Dito tayo, sa loob ng lungsod ng Gukay. Ito pala ang lugar na ito. Ang loob ng lungsod noon ay pag-aari ni Ginoong Kai. Ang palasyo, tanging mga mataas na opisyal, at mga maharlika lamang ang makakapasok. Hindi makapasok ang mga karaniwang tao. Ngunit, sa panahon ko, ang loob ng lungsod, naging pamahalaan, at tanggapan ng county. Sikat na Ministro Lisi. Ministro ng Qin Dynasty, taga Shanghai ng Zhou. May lumang tula, siya ang tumulong kay Qin Shi Huang, na nagkaisa sa 6 na bansa, at nagtatag ng sistemang mga lalawigan. Pinagsama-sama ang batas, mga karakter ng riles at sukat at timbang. Ang kanyang sulat kamay ay nagmula sa maliit na seal script, at nakilala sa malaking seal script. Nagtatag siya ng mga makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan ng China. Nagsulat ng isang makislap na pahina. Nasa timog kanlurang bahagi ng lumang lungsod ng Shanghai, sa timog silangang sulok ng Lisi Tower. Matapos ang pagkakaisa ng Qin Dynasty, nasa biyang, Shuqin ng mahigit 60 taon. Ito ay nasa rehiyon ng Central Plains. Ang mga lugar na may pinakamaraming Qin na libingan ay sa mga Qin na libingan sa Miyang Genjuang, natuklasan ng isang representatibong kasangkapang kultura ng Qin. Ito ay isang tansong bawang na palayok. Ang taas nito ay 38 sentimetro.
Ang bibig ay bilog, ang haba ay, at lapad ay. 1 linggo ang bibig, ginawang hugis ng bawang. Dahil dito nagmula ang pangalan. Yung boki na may gulay na disenyo. Ang gulay na disenyo ay tinatawag ding gulay na palay. Sumisimbolo ito sa masaganang 6 ng 5. Sa Chin, pangunahing ang agrikultura. Dahil sa mga digmaan, pinagsama ang 6 na bansa, bato ng jade, bilang regalo. Ito ay para sa mga namumuno, nanalangin para sa kapayapaan ng bansa at mga tao. Ipinapakita ang pulisya ng pag-unlad sa agrikultura, bilang kasangkapan ng estado, matapos ang pagkakaisa ng Qin Dynasty. Ganap na ipinatupad ang sistema ng mga lalawigan at bayan. Sa simula ng kanluranghan, itinatag ang Junan na lalawigan sa rehiyon ng Tianzhong. 延续到了南北朝，是举足轻重的中 Zhongxi Tianzhong, Zhongto na malaking lalawigan. Noong panahong iyon, narito ako. Nagtatrabaho sa opisina ng bayan. Hindi naman ako nagkulang dito, sa lugar na ito. Noong panahong iyon, naramdaman ko na, ang bansa ng Kai, ay, naitayo, talagang napakaastig nito. Kumpara sa nakita ko kanina, sa Shanghai, na lungsod, talagang, napakalayo nito. sa parke. Nandoon ang mga labi ng palasyo ni Kaihao. Hindi lang iyon, tayo ay nasakay. 几千年历史文化元素，在公园里都有所体现。 Ginoong Lisi, dapat mong alam kung bakit nagkaroon ng pangalang Shanghai. Siyempre alam ko na. Gusto kong subukan ka ng matanda. Ha 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 ha. Guru Zhao. Nakarating na tayo sa Kaiming Yuan, sa South Gate ng parke. Malapit na tayong makalampas. Oo, sige. Ginoong Lisi, ang guru ko, naghihintay na siya sa pintuan para sa iyo. Kung gayon, hayaan na lang si Ginoong Lisi, nasubukin tayo mamaya. Oo, sige. Tara na. Oo, si Ginoong Lisi. Oo, si Ginoong Lisi. Hindi ko inaasahan. Talagang hindi ko inasahan na makakabalik kayo lahat sa probinsya. Narinig ko ang batang ito na nagsabi na ginugol mo ang kalahating buhay mo sa pag-aaral tungkol sa akin. Nais ko sanang magpasalamat sa iyo ng mabuti. Ay nako, hindi ko po iyon karapat-dapat. Sa totoo lang, hindi ko rin masabi na ito ay isang pananaliksik. Ang mga karanasan mo sa buhay, mula sa isang simpleng mamamayan, hanggang sa maging ikaunang punong ministro ng gulong. Tumulong ka sa hari ng Qin, na pagsamahin ang mga titik, sukatan, riles ng tren. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, nang ikaw ay isang maliit na opisyal, nagmamasid sa mga hamster at daga sa banyo, na may iba't ibang kapaligiran, na nagbigay inspirasyon. Kaya makakalabas sa Shanghai. Ganun ba? Oo. Estratehiya sa pamamahala, politika, ekonomiya, kultura, kaisipang militar. Ang kaalaman dito, talagang napakalalim. Ang kaalaman ko tungkol sa iyo, ay mababaw lamang. Habang mas malalim ang pagsisiyasat, mas lalo kong nararamdaman, na ikaw, ay napakabihirang tao, karapat-dapat sa paggalang ng lahat. Narinig ko ang iyong sinabi. Sinasadya mong purihin ang matanda. Hindi naman. Ginoong Lisi, sinasabi ko, lahat ng ito ay totoo. Ang kalidad ng kapaligiran, ay direktang nagtatakda ng halaga ng buhay. Nagsisisi rin ako. Ay nako. Nakilala ko si Ginoong Lisi. Talagang sobrang saya ko. Nakatuon lang sa pagsasalita dito. Mabilis, pumasok na tayo. Ang aming studio, kakaumpisa lang. Sa aming bayan, may isa pang, mas mature na studio. Sa loob nito, ang pagpapakilala sa iyo sa buong buhay, ay napaka-detalyado, lalo na noong ikaw ay bata pa, sa iyong probinsya, sa buhay, karanasan sa trabaho, lahat ay mula sa aming bayan. Henerasyon-henerasyon, na ipasa mula sa isang tao sa iba, mahahalagang datos, sa ibang lugar, hindi talaga matutuklasan, ganito klaseng material. Kahit ang mga bagay noong kabataan ko, ay alam na alam ninyo. Talaga namang,
Hindi ko inaasahan ito. Saan ang studio na ito? Paggalang sa mga namumuno, ang titulong ginagamit para sa pinakamataas na pinuno ng imperyo ay nagtagal ng higit 2,000 taon. Nasa Lisi Commercial Walking Street lang. Oh, ito ay ginawang pangalan mo, na ipinangalan, sa komersyal na kalye. Napakaabala, lahat ng kailangan ay nandyan. Nasa Lisi Commercial Walking Street. Oh, ito ay pinangalanan sa iyong pangalan, na pangkalakal na kalye. Napakaabala, lahat ng kailangan ay nandito. Lokasyon, nasa tabi ng iyong lumaing bahay sa bayan, likuran ng bahay, sa likuran ng bahay ng matanda. Dalhin mo ako para makita. Ginoong Lisi, talagang nagmamadali ka ah. Ito ay tinatawag na mabilis at epektibo. Terror na. Tingnan mo, ito ang mga bagay na nangyari noong bata ka pa. Mukhang ninakaw ninyo ang mga alaala mula noong kabataan ko, ng aking kabataan, at isinulat ninyo lahat. Napakaingat ninyo. Talagang hindi ko alam. Paano ko kayo pasasalamatan? Sobrang magalang mo naman, karapat-dapat lang. Ang ibang opisyal, hindi makakagawa ng desisyon. Ikaw, sa isang iglap, nagawa mong tapusin ito. Ginoong Lisi, ang galing mo talaga. Oo nga. Ang talino ni Ginoong Lisi, noong siya'y bata pa, ay agad nang lumitaw. Dahil dito, siya ay naging biktima ng inggitan at pagtanggi ng kanyang mga superior, na degrade sa bodega, bilang isang maliit na opisyal. Say, lumang kwento. Huwag na itong pag-usapan. Ngunit, noong panahong iyon sa opisina, talagang hindi na kaya. Ito ang aplikasyon, pumunta sa bodega para magtrabaho. Ito nga, ay tinatawag na ang kahoy na namumukod, ay tiyak na babagsak. Ginoong Lisi, kamakailan lang ay nabanggit ninyo ang pasasalamat. Sa totoo lang, dapat tayong magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyong ginawa para sa lahing Chino, na nagbigay ng napakalaking kontribusyon. Mula sa pagiging isang karaniwang tao, naging pinakamagaling na punong ministro sa lahat ng panahon, na isang inspirasyon. Para sa susunod na henerasyon, iniwan ang mahahalagang yaman ng espiritu, sa salin-salin ng henerasyon, hanggang sa kasalukuyan. Sa lugar na ito, ikaw ay isang karaniwang mamamayan, na nagsumikap na umangat bilang unang premier ng Gangu, ng isang inspiredong kwento, para sa mga susunod na henerasyon. Nag-iwan ng mga mahalagang yaman ng espiritu, mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, ipinapasa hanggang ngayon, sa Ginoong Lisi, noong nakaraan, dumaan ka na dito. Oo. Tore ng ilog. Ito ay para kay Prinsipe Kai at sa kanyang mga asawang babae, mga anak at mga maharlika. Isang lugar na ipinagbabawal para sa libangan. Pagkatapos ay inilipat ng Kai ang kabisera, hanggang sa pagkatapos ng pagkawasak, ang mga karaniwang tao, lahat ay pumunta dito. Para magpasalamat, para maglibang. Lahat gustong makatikim ng karangyan. Noong bata pa ako, nasa bayan ako bilang isang maliit na opisyal. Tuwing ika-9 ng Setyembre, hindi rin ito nakaligtas sa kaugalian. Ngunit, noong panahong iyon, ang lakas ng Ilugro ay mas malawak at makapangyarihan kumpara sa ngayon. Tama nga. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, pagkatapos nito, binago ang daloy ng Iro.
Ah. Sentro ng pahinga para sa mga tagumpay na puno. Ano naman itong lugar na ito? Ginoo Lisi, ito ay nasa bayan ng Shanghai natin. Isang koleksyon, ecological na libangan sa baryo, siyensya, edukasyon, kultura, at turismo. Makabagong teknolohiya, rehabilitasyon at pangangalaga sa kalusugan, kultura at edukasyon, edukasyong pangmanggagawa, pisikal, maraming industriya, lugar ng kultura at turismo. Tara, pasukin natin. Nakausap ko na ang tourist bus, malapit na itong dumaan. HMM. HMM. Maganda itong sasakyan ah. Ha ha ha. Ito ay industriya ng agrikultura, ahensya ng pagsusuri ng kalidad. Kumpanyang teknikal. Ito ay sentro ng kultura ng alak, pagtatanghal. Dito ang taniman ng tubo. Ayos lang. Ito ang sentro ng rehabilitasyon, para sa paggamot. Ito ay sentro ng pagpapakita ng kultura ng pagsasaka. Ay nako, ito. Ha ha ha. Napakakaiba. Dito ang 9D na sinihan. Tingnan mo. Alam mo ba kung ano ang 9D? Hindi ko alam. Ha ha ha. Tingnan mo. Dito ay may playground para sa mga bata, palaruan, para sa mga maliliit na bata. Bata. Subukan mong bumaba. Hindi. Ha ha ha. Sour and spicy noodles. Tatlong henerasyon ng pamana, Zangkon. Ay naku. Hindi ko talaga inasahan. Dito sa lupaing ito, kahit na ganito pa ang pagtatanim. Mas lalo pa akong nagulat. Sa kasalukuyang lipunan, na umuunlad hanggang sa ganitong kasaganahan. Na nakakagulat ang kasaganahan. Sabi mo nga, yung tungkol sa teknolohiya na yun, talagang kahanga-hanga. Hindi lang teknolohiya ang kahanga-hanga, ang ating bagong panahon, sistema ng sosyalismo na may katangian. Mas kahanga-hanga pa, Ginoo Lisi. May pagkain at tirahan dito. Pwede pa tayong mag-hot spring. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi na rin naman ganong kaaga. Baka mas maganda kung kakain na muna tayo. Dito ka na matutulog ngayong gabi. Matulog ng mahimbing. Mag-hot spring bath ka pa. Mas magiging mahimbing ang tulog mo sa gabi. Ay nako, nang sinabi mo yan. Medyo nagugutom na ako. Talaga namang gutom na ako. Ha ha ha. Pero gusto ko pang pumasok sa bayan ulit. Subukan ko. Ang paa ng baboy sa Tower Bridge. Meron din tayo dito. Oh. Yung Liang Fenizuli. At saka yung sa Dangziang. Mayroon din ba? Oo, meron lahat. Ha ha ha. Ay nako. Tingnan mo, napasubo na ako sa kagustuhan. Ngayon, ang laway ko na lang ang natitira. Lalabas na lahat. Ha ha. Kung hindi tayo, dadala kay Ginoo Lisi. Pabalik sa bayan para kumain. At sabay na ipakita kay Ginoo Lisi ang night view sa bayan, ng bayan. Magandang ideya. Kaya tayo'y aalis na.
Narito, Ginoong Lisi. Ito ang in-order nyo na Zuliliang Pie. Subukan nyo na. Tama ba? Pareho pa rin ba ang lasa? Itong matandang ito, talaga bang siya, si Lisi, ang Chancellor ng Qin? HMM. Parang dati pa rin ang lasa. Sobrang sarap, ang galing. Narito na ang baboy na may takong sa Tower Bridge. HMM. Ito ang pinakamasarap na baboy na paa. Kumusta? Ay nako, talaga naman. Maraming taon na, hindi ko pa nararamdaman ang ganitong kasarap na lasa. Tunay na lasa ng bayan. Ginoo Lisi, matagal ka na nitong panahon. Sobrang tagal na talaga, lampas na ito ng 2,000 taon. Haha, grabe, lampas na ng 2,000 taon. Totoo nga talaga, bumalik si Lisi sa nakaraan. Hindi ko inasahan, yung mga paboritong lasa sa bayan namin. Patuloy pa rin na maipapasa. Hindi madali. Ito ay atin, ang inihaw na manok ni Han sa Shanghai. Subukan mo rin. Sige. HMM, ang galing talaga. Ang sarap, ang ganda. Oy, yung sopas na may dumpling. Bakit hindi pa rin siya dumadating? Yung sopas na may dumpling. Hintayin na lang natin sandali. Ito ang aming Zuang Yanwong mula sa Shanghai. Tikman mo rin. Maaari na rin, para sa iyong pagdating. Sige. Sama-sama tayong, para sa pagbabalik ni Ginoong Lisi. Huminom tayo. Tayo'y bumati sa pagbabalik ni Ginoong Lisi. HMM. Masarap ang alak, masarap. Hahaha, matamis. Pwede bang itanong, ikaw ba ang Li na alam ko? Punong ministro ng dinastiyang Qin, si Ginoong Li ba? Ikaw ang Li na alam ko. Punong ministro ng dinastiyang Qin, si Ginoong Li ba? Ako po. Hindi siya iyon. Bumaba. Mabubulgar din tayo Nandito kami para mag-shoot ng pelikula. Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Oh. Aba. Bumaba ka. Nabigla ako. Oo nga. Kung malaman ito ng iba, si Ginoong Lisi ay bumalik sa nakaraan. Baka hindi na tayo makakakain. Mukhang hindi na tayo makakain. Oo nga. Agad na mapupuno ang restaurant. Walang makakalusot. Mabilis tayong kumain. Kumain na tayo. Mabilis tayong umalis dito. Halika, para sa pagtanggap ng pagbabalik ni Ginoong Lisi. Mag-toast tayo ulit. Ay naku. Halos makalimutan ko na isang malaking bagay. Anong bagay? Nakalimutan ko. Ipapaalam ko kay Ginoong Lisi na tayo ay may sulat mula sa kanya. Oo. Paano ko makalimutan ang bagay na ito? Nakalimutan ko na nga. Oo. Kumain tayo pagkatapos. Bumalik sa studio sandali. Sige. Gamit pa rin ba ninyo ngayon ang brush ni Yang Ji? Oo nga, brush ni Yang Ji. Kilala na sa buong mundo. Alam nyo ba? Ang brush ng Yang Ji. At ang magandang kwento nito. Ang kwento ng pasasalamat ni Confucius. Alam nyo ba ito? Alam namin. Ay naku. Hindi ko akalain. Ang kanilang mga apo, diretsong ipinasa ang ganitong kasanayan. Nagpatuloy hanggang ngayon. Lahat ay naging pamanang kultural na hindi nakikita. Oh. Lahat ay naging hindi material na pamana ng kultura. Oh. Maaaring maasin. Tingnan mo ang mga kaibigan sa social media. Malaking balita. Anong nangyari sa'yo? Parang naguguluhan ka. Nabigla ako. Tingnan mo nga. May isang waiter sa restaurant. Nag-upload ng video. Sabi niya si Prime Minister Qin. Si Lisi ay nakabalik sa panahon. Kasama natin sa restaurant kumakain. Aba, nakakagulat. Hindi ba't ito ang araw natin? Nakita mo yung matandang lalaki. Huwag nang kumain. Magsimula na tayong hanapin siya. Punta tayo kay Ginoong Lisi. Talagang masaya ako ngayon. Nakauwi na sa sariling bayan. Nakatikim ng lutong bahay. At nakita ang sariling bayan muli. Naging ganito kaganda.
Ngayon, sobrang saya ko. Haha. Ginoo Lisi. Basta masaya ka, ayos na. Hi. Ako. Nagpersige buong buhay ko. Hindi nakapagbigay sa mga tao ng magandang buhay. Ngunit ngayon, nakikita ang bayan na naging napakayaman, masigla at mapayapa. Ang mga matatanda at kababayan ay naging masaya at nagkakaisa. Hindi ko maisip, kung sakaling may susunod na buhay, gusto ko rin na manatili sa aking bayan at muling mabuhay ng isang buhay, Ginoong Lisi. Kaya't manatili ka na lang. Nandoon siya, nandoon. Ginoong Lisi, tumakbo ka. Tama ba? Panahon na para umalis ako. Lisi Cultural Center, malaki. Ginoong Lisi, huwag kang magmadali umalis. Hindi mo pa kami binibigyan ng inskripsyon. Sa susunod na lang. Ngayon, pumunta na tayo sa Kai. Napakasagana na nito. Babalik pa rin ako. Huwag nilang palampasin. Tumakbo na.